Alleluia, 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 Alleluia. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo pa sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nangihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nangihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po na sa dami ng ating ginagawa, dapat nating mga tapusin, ngunit minarapat po tayo na tawagin, piliin ng Diyos para makaniig siya dito sa kanyang pambansang dambana ng ating poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin at pasalamatan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Gayun din naman po, pwede po ba i-bless natin yung mga kasama natin dito? Pakisabi po dun sa ating mga katabi, God bless you. Paano nga po ba ang ating gagawin? Ano ang pwede nating magawa kapag ang kasamaan o kadiliman ng kasamaan ay lumalaganap? Ano ba pwede kong gawin? Ano ba ang pwede ko pang magawa? Kapag ang pagiging makasarili, pagiging ganid, panloloko, panlalamang, ay gano'n na lamang, rampant, ika nga, na nangyayari. Ano pa ang pwede kong magawa? Ayan. Ano nga ba? Ang sabi po dito sa Ebanghelyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Huwag ninyong labanan ang masamang tao. Ano po ibig sabihin nun? Tayo po ba ay magbubulag-bulagan na lamang? Bahag na buntot na magtatago at wala na lang gagawin? Tatayaan nating pairalin ang dilim ng kasamaan ang maghari o lumaganap? Una sa lahat,
ang sinasabi ng Panginoon, yung tao. Huwag daw labanan yung masamang tao. Bakit? Ang nais ng ibig sabihin, ang awayin mo, ang labanan mo, yung kasamaan. Oh? Yung kasamaan. Kumbaga, ang ayaw ng Diyos ay hindi yung mga makasalanan. Sa katunayan, mahal pa ng Panginoon ang mga makasalanan. Ano ang kinaayawan o kinamumuhian ng Panginoon? Yung kasalanan. Not the sinner, but the sin. Kapag pinag-usapan po natin ang kasamaan o kasalanan, ang ating makikita o mailalarawan ito sa kadiliman. Lumalaganap ang kadiliman, sabi natin. Ibig sabihin, lumalaganap ang kasamaan. Pero paano ba labanan ng kadiliman? How do you fight darkness? Ano ba ibig sabihin ng kadiliman o darkness sa inyo pong palagay? Bakit po may kadiliman? Ha? Isa lang po ang dahilan kung bakit may kadiliman. Alam niyo kung ano? Walang liwanag. Ulitin ko po, may kadiliman, hindi dahil tinalo ng dilim yung liwanag. Kung hindi, wala yung liwanag, kaya naghari ang kadiliman. Sa makatwid, ano po ibig kong sabihin? Paano lalabanan ang kadiliman ng kasamaan? Isulong mo ang liwanag. Ang liwanag ng pagiging totoo, pagiging tapat, mapagkawang gawa, magalang, isulong mo ang liwanag ng kabutihan. That's the only thing. Okay po? That's the only way to overcome and to conquer darkness. And that is through light. Ang liwanag. Yun po iyon. Kaya po, ang sabi dito, huwag mong labanan sa mata, ngipin sa ngipin. Kasi pag sinabi niyong mata sa mata, ngipin sa ngipin, that was the Old Testament. Na sinaktan ka, saktan mo rin. Minura ka, murahin mo rin. Ninakawan ka, nakawan mo rin. Kapag gano'n ang sistema, mawawala ng lugar ang kaliwanagan. Kasi yung dilim, nilabanan mo rin ang dilim. Dahil yung kasamaan, binalikan mo ng kasamaan din. Ito, magsiresulta to sa mas grabing sitwasyon. Worst scenario. Pero ang sabi ng Panginoon, iba. Nagbigay ng bagong utos ang Panginoon. Mahalin mo ang iyong kaaway. Pagpalain mo ang sumusumpa sa iyo. Ang sinasabi ng Panginoon, the only way to defeat darkness is through the light. Ang tanging paraan para tuluyang magapi ang kadiliman ng kasamaan ay isulong mo ang liwanag ng kabutihan. Siguro iniisip nyo ngayon, nako, ano nga ba gagawin ko dito sa lagi nagchichismis sa akin, naninira sa akin sa opisina? Ano ba gagawin ko dito sa nanakit sa akin, nagmura sa akin? Ito na yata ang solusyon. Ito na yata ang pahayag ng Panginoon. Nang pag-iisipan ko ngayon, ay sa kabila ng ginawa niya sa akin, ano yung kabutihan na pwede kong ibalik sa Kanya? Kamakailan, di ba, may nag-viral, napanood niyo ba yun? Mga siklista, sinuntok ng 14 anyos yung 19 anyos, twice. Pero ano ginawa ng 19 anyos
na lalaking siklista. Hindi niya pinatulan. Umalis na lang siya, lumayo na lang siya. At ito ay hinangaan ng maraming siklista. Sa sobrang paghanga nila itong lalaking ito na sinapak ng twice, maraming nagregalo. Maraming nagpuri sa kanya. Patunay lamang po na nasa atin naman talaga ang solusyon. Alam pala natin kung ano ang liwanag na pwede nating iharap, itapat sa kadiliman ng kasamaan. It is the light of goodness. Kaya, sa bandang huli, bakit laganap ang kadiliman? Bakit laganap ang ganid? Panloloko, pagnanakaw? Ang may kakulangan po dyan ay yung taong mayroong magandang hangarin, mayroong mabuting kalooban, may liwanag na ayaw humarap, ayaw isulong. Sa bandang huli, the one at fault, ang may kakulangan, hindi yung gumagawa ng kasalanan kadiliman. Sa bandang huli, ang dapat panagutin, yung mga taong ayaw iharap, ayaw ipakita, ayaw gawin, ayaw isulong ang liwanag ng kabutihan. Nasa saan tayo roon? Tayong mga palasimba. Nasa saan tayo? Alam natin, meron tayong liwanag. Pero ang tanong, nasan yung liwanag mo? Itinatago mo? Nandoon sa likod? O ikaw, yung nagsusulong o naghaharap ng liwanag ng kabutihan at itinatapat sa kadiliman ng kasamaan?